Nakakapasong sikat ng araw ang humahampas sa bitak-bitak na semento ng alabang. Sa lilim ng matatayog na pader na nagtatago sa mga mararangyang mansyon, isang munting anino ang mabagal na gumagapang. Si Mia, 10 taong gulang, ay may pasan na bigat na hindi tugma sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang bilao na gawa sa way at luma na ay naglalaman ng mga gawang kamay na pastillas na maingat na binalot sa makukulay na papel. Ang bawat piraso ay simbolo ng kanyang pag-asa. Ang kanyang mga paa na walang sapin at puno ng alikabok ay sanay na sa init ng kalsada. Mula pa kaninang umaga ay naglalakad na siya, ngunit iilan pa lamang ang nabibili. Kumakalam na ang kanyang sikmura, ngunit isinasantabi niya ang gutom. Para kay nanay, bulong niya sa sarili, isang dasal na paulit-ulit niyang binibigkas. Para sa gamot ni nanay, ang kanyang ina si Patricia ay may matagal ng karamdaman na unti-unting umuubos sa lakas nito. Ang pagtitinda ni Mia ng candy, ang tanging bumubuhay sa kanila, sa kanilang munting barong-barong sa tondo. Ang marating ang alabang ay isang sugal, malayo at nakakapagod, ngunit dito raw nakatira ang mga taong hindi nauubusan ng pera. Kumatok siya sa maraming pinto. Ang iba ay hindi siya pinagbubuksan. Ang iba naman ay tinataboy siya na parang isang pulubi, ngunit hindi siya sumusuko. Sa bawat pagtanggi, lalo lang tumitibay ang kanyang determinasyon. Hanggang sa natanaw niya ang isang gate na mas mataas at mas malaki kaysa sa lahat ng nakita niya. Gawa ito sa itim na bakal na may disenyong tila mga nagsasayaw na baging. Sa likod nito, isang mansyon na puti at malawak ang nakatayo, napapaligiran ng perpektong pagkakatabas ng mga halaman. Napalunok si Mia. Ang bahay ay parang isang palasyo sa mga kwentong binabasa niya. Saglit siyang natigilan pinag-aaralan ang dambuhalang tarangkahan. Huminga siya ng malalim tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob at pinindot ang maliit na buton ng doorbell sa gilid. Ang tunog niyon ay matinis at malakas, tila sumisigaw sa katahimikan ng buong kalye. Lumipas ang ilang segundo. Nagsimula ng isipin ni Mia na baka walang tao. Aalis na sana siya nang marinig niya ang mahinang tunog ng mekanismo at ang malaking gate ay dahan-dahang bumukas. Isang matangkad na lalaki ang lumabas. Nakasuot ito ng plansadong-plansadong polo shirt at mamahaling pantalon. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay at may bakas ng pagod at awtoridad ang kanyang mukha. Tiningnan niya si Mia mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit, tila nagtataka kung paanong ang isang batang lansangan ay napadpad sa kanyang pamamahay. Siya si Ricardo. Hindi na tinag si Mia sa titig nito. Tinaas niya ang kanyang bilao. Gusto niyo po bumili ng pastillas mo? Tanong niya, ang boses ay maliit ngunit malinaw. Para po sa gamot ng nanay ko. Ang mga salitang yon, ang tila bumasag sa malamig na ekspresyon ni Ricardo. Ang tingin niya ay lumambot. Nakita niya ang manipis na mga braso ng bata, ang marungis nitong muka at ang determinasyon sa mga mata nito. Bumuntong hininga siya. Magkano lahat yan? Tanong niya, ang boses ay malalim at kalmado. Nagulat si Mia. Lahat po. Tumango si Ricardo. Kukunin ko na lahat. Pumasok ka muna. Sobrang init sa labas. Dito mo na lang ako hintayin sa may pinto habang kumukuha ako ng pera sa loob. Nag-aalangan man ay tumango si Mia. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa bakuran. Iniwan ni Ricardo na bahagyang nakaawang ang malaking pinto na gawa sa narara pagpasok ni Mia sa loob ng mansyon. Para siyang napunta sa ibang mundo. Ang lamig ng aircon ay dumampi sa kanyang balat, isang ginhawang hindi niya madalas maranasan. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab, kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Ang amoy ng lugar ay pinaghalong bulaklak at panlinis malinis at presko. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na foyer. Sa kanyang kanan ay may isang hagdanan na paikot na umaakyat.
sa ikalawang palapag. Sa kanyang kaliwa ay isang pasilyo na may mga nakasabit na naglalakihang painting sa pader. Hindi niya mapigilang mamangha. Ang bawat gamit ay mukhang mamahalin at antigo. Dinala siya ng kanyang mga paa. Sa pasilyo ang kanyang mga mata ay abala sa paglibot. Isang hakbang 2-3. Nakalimutan niya ang bilin ni Ricardo na maghintay sa may pinto. Hanggang sa huminto ang kanyang tingin sa isang partikular na larawan. Ito ang pinakamalaki sa lahat nakalagay sa isang gintong kuwadro na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi ito basta litrato. Isa itong oil painting. Isang larawan ng isang babae, nakangiti ng napakatamis ang kanyang mga mata ay tila may bituin. Ang kanyang buhok ay mahaba at alon-alon at nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mia. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kinusot niya ang mga ito, iniisip na baka namamalik mata lang siya. Ngunit hindi. Kahit na mas bata at mas masaya ang itsura ng babae sa larawan, walang duda. Ang babae sa painting ay ang kanyang inang si Patricia. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Paano nangyari ito? Bakit may painting ng nanay niya sa isang mansyon na hindi niya kilala? Libo-libong tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip. Heto na ang bayad, ineng. Ang boses ni Ricardo ay nagmula sa kanyang likuran. Lumingon si Mia, ngunit ang kanyang mga mata ay muling bumalik sa painting. Nagtatakang sinundan ni Ricardo ang tinitingnan ng bata. At nang makita niya kung saan nakatutok ang mga mata ni Mia, natigilan siya. Ang hawak niyang pera ay tila nawalan ng bigat. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Para siyang nakakita ng multo. Naramdaman ni Mia ang biglaang pagbabago sa kapaligiran. Ang katahimikan ay naging mabigat. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang maliit at nanginginig na daliri, itinuro ang painting. Tumingala siya sa naguguluhang mukha ni Ricardo. Ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng bigat na hindi kayang dalhin ng isang bata. Bakit po? Nasa mansyon ninyo ang litrato ng nanay ko. Ang tanong ni Mia ay parang isang matulis na punyal na bumaon sa puso ni Ricardo. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang mga mata ay nakapako sa painting. Pagkatapos ay sa bata, pabalik-balik na, tila sinusubukang unawain ang isang imposibleng palaisipan. Ang perang hawak niya ay nalukot sa kanyang palad. Anong sabi mo? Halos paos niyang tanong, ang kanyang boses ay nawalan ng dating kalmadong awtoridad. Sino ang nanay mo? Siya po rin, sagot ni Mia habang nakaturo pa rin sa larawan. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kasagutan. Ang nanay ko po si Patricia. Ang pangalang iyon, Patricia, 10 taon. 10 taon niyang sinubukang ibaon ang pangalang iyon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala, kasama ng sakit ng pangungulila ng galit. Para kay Ricardo, si Patricia ay isang magandang panaginip na nagtapos sa isang napakasamang bangungot. Isang multo? Hindi maaari. Mariin niyang bulong, mas para sa sarili kaysa sa bata. Patay na siya. 10 taon na siyang patay. Kumunot ang noo ni Mia. Hindi po. Buhay po ang nanay ko. May sakit lang po siya, kaya ako nagtitinda. Ang bawat salita ng bata ay nagdudulot ng lalong kalituhan at sakit kay Ricardo. Tiningnan niyang muli ang mukha ni Mia. Ngayon lang niya napansin ang hugis ng mga mata, ang pagkakurba ng ilong. Mayroong bahid ni Patricia sa mga ito, isang pamilyar na anino na hindi niya napuna kanina dahil nababalot ito ng dumi at hirap. Ano ang buo mong pangalan, ineng? Mabilis niyang tanong, ang kanyang puso ay kumakarera. Mia Sandoval po. Sandoval, ang apelyido ng ina ni Patricia. Gumuho ang mundo ni Ricardo. Bago pa siya makapagsalita, isang matigas at malamig na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ricardo,
Ano ang kaguluhang ito? Sino ang batang iyan at bakit siya nasa loob ng pamamahay natin? Mula sa itaas ng hagdanan, dahan-dahang bumaba si Doña Consuelo, ang ina ni Ricardo. Nakasuot ito ng isang eleganteng silk dress, ang kanyang buhok na may mga hibla ng uban ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang na ngunit walang kislap na makikita sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Mia na para bang ito ay isang peste na kailangang walisin palabas. Agad na umayos ng tayo si Ricardo, itinago ang gulat sa kanyang muka. Wala ito ma, isang bata lang na nagtitinda. Bibilhin ko lang ang paninda niya at aalis na rin siya. Sinipat ni Doña Consuelo si Mia mula ulo hanggang paa. At kailangan mo pa siyang papasukin, Ricardo, ang lugar na ito ay hindi para sa mga pulubi. Baka mamaya may dala pa siyang sakit. Naramdaman ni Mia ang panunuya sa boses ng matanda. Automatiko siyang napaatras, napayakap sa kanyang bilaw. Ako na ang bahala ma. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamadali. Binalingan niya si Mia at inabot ang pera. Heto na ineng. Umuwi ka na. Inakay niya ang bata, palabas palayo sa mapanuring mga mata ng kanyang ina. Nang makalabas si Mia, hinarap ni Ricardo ang kanyang ina. Hindi niyo kailangang magsalita ng ganoon. Pinoprotektahan lang kita, anak. Sagot ni Consuelo, ang kanyang tingin ay bumalik sa painting. Ang kahinaan mo sa mga taong hindi mo kauri ang laging nagpapahamak sa'yo. Huwag mo sanang kalimutan ang aral ng nakaraan. Ang kanyang mga salita ay may dalang talim, isang paalala sa isang sugat na hindi pa kailanman naghihilom. Umakyat si Ricardo sa kanyang silid, iniwan si Consuelo sa ibaba. Isinara niya ang pinto at napasandal dito, ang kanyang paghinga ay mabigat. Buhay si Patricia. Ang ideyang yon ay sumisira sa pundasyon ng buhay na itinayo niya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang alaala ay bumalik sa nakaraan. Ang tawanan ni Patricia sa hardin. Ang mga pangarap na binuo nila. Ang singsing na ibinigay niya. At ang matinding pagtutol ni Consuelo. Hindi siya para sa iyo, Ricardo. Gagamitin ka lang niya para sa pera. Paulit-ulit na lason na ibinubulong ng kanyang ina. At pagkatapos, ang biglaang pagkawala ni Patricia. Walang paalam, walang liham. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang balita mula mismo kay Consuelo, isang malagim na aksidente sa probinsya. Walang nakaligtas. Si Patricia kasama ang kanyang pamilya ay wala na. Ipinakita sa kanya ng kanyang ina ang mga papeles, ang death certificate. Umiyak siya. Nagluksa. Tinanggap niya ang katotohanan. Pero ngayon, paano kung lahat ng yun ay isang kasinungalingan? Hindi siya mapakali. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Marco, may ipapahanap ako sa'yo. Sabi niya, sinisiguradong mahina ang kanyang boses. Isang babae, Patricia Sandoval, at ang anak niya, Mia. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyong nakuha niya mula sa bata, gaano man kaunti. Urgent to Marco. Kailangan ko ng resulta sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, napansin ni Ricardo ang kakaibang titig ng kanyang ina. Mukhang malalim ang iniisip mo. Puna ni Consuelo habang humihigop ng kape. May problema ba sa kumpanya? Wala ma. Busy lang. Maikli niyang sagot, umiiwas sa tingin nito. Mabuti naman. Dahil darating mamayang gabi si Catherine, siguraduhin mong narito ka. Napag-usapan na ninyo ang detalye ng kasal, hindi ba? Napabuntong hininga si Ricardo. Si Catherine, ang kanyang fiancé, isang babaeng pinili ng kanyang ina para sa kanya, maganda, matalino, mula sa isang pamilyang kasing yaman nila. Isang perpektong kasunduan, ngunit walang pag-ibig. Maghapon siyang balisa sa opisina,
Hindi siya makapag-focus sa mga papeles. Ang tanging hinihintay niya ay ang tawag mula kay Marco at bago matapos ang araw tumunog ang kanyang telepono. "Boss, nahanap ko na sila," sabi ni Marco sa kabilang linya. Nakatira sila sa isang squatters area sa Tondo. Nanlamig si Ricardo. Tondo. Mula sa hardin ng Alabang, napunta si Patricia sa putika ng Tondo, hindi niya matanggap. "I-text mo sa akin ang eksaktong address." Utos niya bago mabilis na ibinaba ang tawag. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagdahilan siyang may emergency meeting at mabilis na umalis ng opisina, binaliwala ang mga tawag ni Catherine at ng kanyang ina. Ang kailangan niya ay mga sagot. Kailangan niyang makita si Patricia. Habang minamaneho niya ang kanyang mamahaling sasakyan, papasok sa masisikip at magugulong eskinita ng Tondo, ramdam niya ang titig ng mga tao. Ang kanyang sasakyan ay isang halimaw sa gitna ng mga tricycle at mga naglalakad. Ipinark niya ito sa isang medyo maluwag na lugar at naglakad, sinundan ng direksyon sa kanyang telepono. Ang amoy ng lugar ay pinaghalong basura at piniritong pagkain. Ang ingay ng mga nag-iinuman at nagtatawa ng mga bata ay nakabibingi. Malayo ito sa tahimik at malinis na mundo niya. Sa wakas natuntun niya ang lugar, isang maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. May mga nakasampay na damit sa labas. Ito na raw iyon. Huminto siya sa tapat ng pinto na halos matanggal na sa bisagra. Nag-aalangan siya. Paano niya sisimulan ng isang pag-uusap na 10 taon nang nakabaon? Huminga siya ng malalim at kumatok. 1 beses. 2. Sa ikatlong katok dahan-dahang bumukas ang pinto at doon sa harap niya nakatayo ang multo ng kanyang nakaraan. Mas payat. May mga linya ng pagod sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay wala ng dating kislap, ngunit walang duda. Siya si Patricia. Buhay na buhay. Nang bumukas ang pinto ang mundo, ay tila huminto sa pag-ikot para sa kanilang dalawa. Nagtama ang kanilang mga mata at sa isang iglap 10 taon ng sakit pangungulila at mga kasinungalingan ang namagitan sa kanila. Si Patricia ay natigilan. Ang hawak niyang sandok ay nabitawan at bumagsak sa sementong sahig, lumikha ng isang matunog na kalampag na bumasag sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay namutla na parang nakakita ng isang kaluluwang matagal nang nawala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang ngunit walang salitang lumabas. Si Ricardo sa kabilang banda ay nakaramdam ng isang malakas na agos ng emosyon, kalituhan, galit at isang hindi maipaliwanag na pananabik. Buhay nga siya. Ang babaeng iniyakan niya at pinaniwala ang kinuha na ng kamatayan ay nasa harap niya humihinga. Ang mga linya sa kanyang mukha ay nagkukwento ng hirap isang buhay na hindi niya kailanman naisip para dito. Patricia. Ang tanging salitang nagawang mamutawi sa kanyang bibig, ang kanyang boses, ay garalgal at puno ng bigat. Ang pagkakarinig sa kanyang pangalan mula sa bibig ni Ricardo, ang gumising kay Patricia mula sa pagkakatulog. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng takot, isang dalisay at matinding takot. Mabilis siyang lumingon sa loob ng kanilang munting tahanan, tila tinitiyak na si Mia ay hindi nakakakita. "Anong ginagawa mo dito?" Pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumabas siya ng bahagya at marahang isinara ang pinto sa kanyang likuran, ayaw na may marinig mula sa loob. "Hindi ka dapat nandito, Ricardo. Umalis ka na." "Umalis?" Naguguluhang tanong ni Ricardo. 10 taon, Patricia. 10 taon kong inakalang patay ka na. At ngayon, sasabihin mo lang sa akin na umalis ako. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Patricia ang mga mata ay nag-uumpisa ng mamasa. "Huwag mong gawing komplikado ang lahat. Nakikiusap ako sa'yo, umalis ka na." Huminga ng malalim si Ricardo, pilit na pinapakalma ang sarili. "Ang anak mo,
Si Mia. Nakapunta siya sa bahay. Nakita niya ang litrato mo. Lalong nataranta si Patricia. Diyos ko po, sinabi ko na sa kanya na huwag lumayo. Tumingin siya sa paligid sa mga nag-uusyosong kapitbahay na sumisilip na mula sa kanilang mga bintana. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Ricardo, please. Kung gayon saan? Saan tayo pwedeng mag-usap, Patricia? Bakit ka nawala? Bakit mo ako iniwan ng walang paalam? Bakit mo ipinagkait sa akin ang katotohanan? Sunod-sunod niyang tanong, ang bawat isa ay may bigat ng 10 taong paghihintay. Umiling-iling si Patricia, ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi mo maiintindihan. Ipaintindi mo sa akin. Git ni Ricardo, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. May karapatan akong malaman ang totoo. Kinuha niya ang kanyang wallet, dumukot ng makapal na pera. Heto, alam kong kailangan niyo to. Ang anak mo? Sabi niya may sakit ka. Inabot niya ang pera, ngunit tiningnan lamang ito ni Patricia na may halong sakit at galit. Sa isang mabilis na kilos, tinabig niya ang kamay ni Ricardo. Ang mga pera ay nagkalat sa maruming lupa. Hindi namin kailangan ng pera mo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Hindi mo ba naiintindihan? Ang pagdating mo dito ay kapahamakan. Ang pera mo, ang pangalan mo, ang pamilya mo, lahat yan lason sa buhay namin. Ang mga salita niya ay tumama kay Ricardo na parang mga sampal. Lason, minahal kita, Patricia, higit pa sa buhay ko. At ano ang nangyari sa pagmamahal na yon? Mapait niyang sagot. Nasaan ka noong kailangan kita? Nasaan ka noong mag-isa kung pinalaki ang anak ko sa hirap? Pinaniwalaan mo ang lahat ng kasinungalingan nila. Yang huling pangungusap ay nagpatigil kay Ricardo. Kasinungalingan. Kaya meron ngang kasinungalingan. Ang nanay ko, mahina niyang sabi. May kinalaman siya dito, hindi ba? Hindi sumagot si Patricia. Sa halip yumuko siya at pinulot ang mga perang nagkalat. Inipon niya ito sa kanyang nanginginig na kamay at itinapon pabalik sa dibdib ni Ricardo. Dalhin mo to at umalis ka na. Sigaw niya, ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Ang takot na kinimkim niya sa loob ng 10 taon ay sumabog. Ang mukha ni Doña Consuelo ay malinaw na lumitaw sa kanyang isipan, ang malamig na mga mata, ang mapanirang mga salita, ang banta. Kapag bumalik ka pa, sisirain ko hindi lang ikaw, kundi pati ang batang dinadala mo. Umalis ka na. Huwag mo na kaming guguluhin. Pag-uulit niya halos histerikal. Kung may natitira ka pang awa para sa amin, para kay Mia, lumayo ka na at huwag ka nang babalik. Natulala si Ricardo sa tindi ng kanyang reaksyon. Nakita niya ang dalisay na takot sa mga mata nito, isang takot na mas malalim pa sa galit o pagkamuhi. Naintindihan niyang mayroong mas malaking puwersa na nagtulak dito palayo. Bago pa siya makahanap ng tamang sasabihin, mabilis na tumalikod si Patricia, pumasok sa loob ng barong-barong at isinara ang pinto ng buong lakas. Lag. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Ito ay hindi lang pagsara ng isang pisikal na harang. Ito ay ang pagsara ng pinto sa nakaraan, sa mga tanong at sa anumang pag-asang mayroon siya. Naiwan si Ricardo sa labas, nakatayo sa gitna ng isang estrangherong lugar. Ang mga perang itinapon sa kanya ay nasa paanan niya. Pinulot niya ang mga ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tinitigan niya ang saradong pinto, ang puso niya ay durog na durog. Ngayon, sigurado na siya. May isang malaking kasinungalingan at ang susi sa katotohanan ay nasa likod ng nakasarang pintong iyon. Ngunit paano niya ito bubuksan kung ang taong may hawak nito ay mas gugustuhin pang manatili sa dilim kaysa harapin ang liwanag na dala niya? Pagbalik ni Ricardo sa mansyon, dala niya ang bigat ng buong tondo sa kanyang mga balikat. Ang amoy ng maruming eskinita ay tila kumapit sa kanyang mamahaling damit, isang alaalang hindi niya maiwasan.
Ang pagsara ng pinto ni Patricia ang tunog niyon, ang puwersa, ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Pumasok siya sa malawak na sala kung saan ang malalamig na kulay ng muebles at ang nakakasilaw na kintab ng sahig ay sumalubong sa kanya. Doon sa ilalim ng dambuhalang chandelier, naghihintay ang isang babaeng kasing perpekto at kasing lamig ng paligid. Si Catherine, ang kanyang fiancé. Saan ka galing, Ricardo? Tanong nito, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng bakal. Itinabi nito ang binabasang magazine at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. You look horrible. At anong amoy yan? Amoy kalsada. Sinubukan ni Ricardo na maging kaswal. Inalis niya ang kanyang coat at ibinigay sa isang kasambahay. May inasikaso lang akong problema sa warehouse. Biglaan. Ito ang pinakamadaling palusot na naisip niya. Ngunit ang mga mata ni Catherine ay matalas. Hindi siya madaling malinlang. Ang warehouse natin ay nasa Stan Rosa. Ang amoy mo ay amoy Maynila. Amoy putik. Lumapit ito sa kanya, ang mamahaling pabango ay humalo sa amoy na dala ni Ricardo. May tinatago ka ba sa akin? Pagod lang ako, Catherine. Iwas ni Ricardo, lumalakad palayo patungo sa hagdan. Magpapahinga na ako. Hindi na muling nagsalita si Catherine, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa likod ni Ricardo habang paakyat ito. Isang maliit na butil ng pagdududa ang itinanim sa kanyang isipan, isang butil na handa niyang diligan hanggang sa ito'y lumaki. Kinabukasan alam ni Ricardo na hindi niya maaaring basta na lang sukuan si Patricia. Ang takot sa mga mata nito ay patunay na mayroong mas malalim na dahilan sa likod ng lahat. Kung hindi niya ito madadaan sa diretsong paraan, kailangan niyang humanap ng ibang pinto. At ang pintong iyon ay si Mia. Sa tulong ng kanyang investigador na si Marco, nalaman niya ang pampublikong paaralan na pinapasukan ng bata. Isang maliit at siksikang eskwelahan na ilang kanto lang ang layo mula sa kanilang tinitirhan. Ipinark ni Ricardo ang kanyang sasakyan sa isang di kapansin-pansing lugar at naghintay. Nang mag-uwian, natanaw niya si Mia na naglalakad mag-isa, bitbit ang isang lumang bag na halatang pinaglumaan na. Dahan-dahan siyang lumapit. Mia, tawag niya. Lumingon ang bata at nang makilala siya, bakas ang gulat at kaunting pag-iingat sa mukha nito. Naaalala pa nito ang pagtataboy sa kanya ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala. Malumanay na sabi ni Ricardo, itinaas ang isang supot ng grocery. Hindi ako magtatagal. Nakita ko lang na butas ang sapatos mo kahapon. Ibinili kita ng bago. Inabot niya ang isang paper bag na may logo ng isang kilalang department store. May kaunting pagkain at school supplies na rin dyan. Nag-aalangan si Mia. Pero, sabi po ni nanay, alam ko, putol ni Ricardo. Pero hindi ito para sa kanya. Para sa'yo ito. Tanggapin mo na para hindi na masakit ang mga paa mo sa paglalakad. Ang kabaitan sa boses ni Ricardo at ang alok ng bagong sapatos ay sapat na para bumigay ang bata. Kinuha niya ang mga supot. Sa salamat po. Naging lingguhang ritual yon. Lihim na susunduin ni Ricardo si Mia, bibigyan ng mga bagay na kailangan nito pagkain, gamit sa eskwela, minsan ay laruan. Sa mga maikling sandaling iyon, dahan-dahan niyang itinayo ang isang koneksyon sa bata. Nakikita niya ang talino nito, ang kabutihan ng puso nito, at higit sa lahat ang anino ni Patricia sa bawat ngiti at tawa nito. Para siyang nagiging ama sa patagong paraan. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag sa mansyon ng mga Carter. Isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Doña Consuelo, isang hardinero, ay may kamag-anak sa Tondo. Isang araw narinig nito ang usap-usapan tungkol sa isang magandang kotse na palaging bumibisita sa eskwelahan. Mabilis itong nagsumbong. Isang gabi sa hapagkainan, abang nag-uusap sila ni Catherine tungkol sa kanilang nalalapit na kasal, biglang nagsalita si Doña Consuelo.
Ricardo, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Sino si Mia Sandoval? Nahinto si Ricardo sa pagsubo. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Isa lang po siyang bata na tinutulungan ko, ma. Kawanggawa. Ngumisi si Consuelo, isang nangising, hindi umabot sa kanyang mga mata. Kawanggawa o pagbabayad sa isang kasalanan sa nakaraan. Samantala, lumalalim na rin ang pagdududa ni Catherine. Ang madalas na pag-alis ni Ricardo, ang mga lihim na tawag sa telepono, ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Hindi siya tanga. Nagpa siyang kumuha ng sarili niyang imbestigador. Makalipas ang ilang araw, isang brown envelope ang dumating para kay Catherine. Sa loob nito ay mga litrato. Mga malilinaw na kuhang larawan ni Ricardo na masayang nakikipaglaro kay Mia sa isang parke. May isang litrato kung saan buhat-buhat pa niya ang bata sa kanyang mga balikat. Ang saya sa mukha ni Ricardo ay isang bagay na hindi pa kailanman ipinakita sa kanya. Nang gabing iyon, sinalubong niya si Ricardo sa may pinto, hawak ang mga litrato. Ano to, Ricardo? Sigaw niya. Ang kalmadong maskara ay tuluyan ng natanggal. Ibinato niya ang mga litrato. Sa dibdib ni Ricardo, kumalat ito sa sahig na parang mga baraha. Sino ang batang yan? Anak mo ba siya? Anak ninyo ng babae mo? Catherine, maghinay-hinay ka. Huwag mo akong hawakan. Tinabig niya ang kamay ni Ricardo. Nagmumukha akong tanga dito. Pinaplano natin ang kasal natin habang ikaw ay nagpapamilya sa ibang babae. Sino siya? Sabihin mo sa akin. Wala nang nagawa si Ricardo kundi aminin ang bahagi ng katotohanan. Ang ina ng bata, siya si Patricia, ang babaeng ikinuwento ko sa iyo noon. Lalong nag-apoy ang galit ni Catherine. Ang babaeng patay na, kaya pala bumangon mula sa hukay para lang sirain tayo. Ang galing. Ang kanilang sigawan ay umabot sa tenga ni Doña Consuelo na nanonood lamang mula sa itaas ng hagdanan, isang anino sa dilim. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang gulo ay nagsisimula pa lamang. Nang makaalis si Catherine na umiiyak, bumaba si Consuelo. Nakikita mo na, Ricardo, paulit-ulit ka na lang nagpapadala sa emosyon mo. Sabi niya, pero huwag kang mag-alala. Ako ang aayos nito. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagdial ng isang numero. Maya-maya, isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Narinig ni Ricardo ang boses ng kanyang ina, malamig at mapanganib na tila isang ahas na handa ng manuklaw. Patricia Sandoval. Sabi ni Consuelo, ang bawat salita ay may diin. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Flashback. 10 taon ang nakalipas. Ang hangin sa loob ng library ng mansyon ay mabigat at siksik sa tensyon. Si Patricia, 20 taong gulang pa lamang noon, ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang simpleng bestida. Sa harap niya nakaupo sa isang malaking silyang gawa sa mahogani si Doña Consuelo na tila isang reyna sa kanyang trono. Alam kong dinadala mo sa sinapupunan mo ang anak ni Ricardo. Diretsong sabi ni Consuelo, walang bahid ng emosyon sa kanyang boses. Nanlaki ang mga mata ni Patricia. Paano niya nalaman? Kakakumpirma pa lang niya sa doktor kahapon at wala pa siyang pinagsasabihan kahit si Ricardo. Plano sana niyang sorpresahin ito ngayong gabi. Huwag ka nang magulat. Patuloy ni Consuelo na para bang nababasa ang kanyang isip. Walang nangyayari sa pamamahay na ito na hindi ko nalalaman. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa mesa. Ang mga daliri ay magkakaugnay. At hindi ko hahayaang ang isang bastarda na katulad ng dinadala mo ang maging mantsa sa pangalan ng pamilya namin. Mahal namin ni Ricardo ang isa't isa. Nanginginig na sagot ni Patricia. Magpapakasal kami. Tatanggapin niya ang anak namin. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Consuelo. Pag-ibig. Anong alam ng isang katulad mo sa pag-ibig?
Ang alam mo lang ay pera. Akala mo ba hindi ko nakikita? Ang bawat ngiti mo, ang bawat paglalambing mo kay Ricardo, lahat yan ay may presyo. Hindi po totoo yan. Biglang tumayo si Consuelo, ang kanyang anino ay tila lumaki at nilamon ang maliit na figura ni Patricia. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang magsinungaling sa'kin, bata. Nakita ko na ang mga katulad mo, mga ahas na gumagapang paakyat. Bigla nitong hinablot ang braso ni Patricia. Pero dito ka nagkamali ng pinasok na hardin. Kaya hinila niya si Patricia patungo sa isang maliit na safe na nakatago sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito at kinuha ang isang kumikinang na kwintas na may dambuhalang diamante. Nakikita mo ba ito? Sabi ni Consuelo. Pamana pa ito ng lola ko. Nagkakahalaga ito ng milyon-milyon. Walang ano-ano'y ipinatong ni Consuelo ang kwintas sa palad ni Patricia. Hawakan mo. Nagtatakang sinunod ni Patricia. Sa sandaling dumampi ang alahas sa kanyang balat, biglang sumigaw si Consuelo. Guardia, guardia, magnanakaw. Mabilis na pumasok ang dalawang security guard. Nakita nila si Patricia na hawak-hawak ang kwintas habang si Consuelo ay umaarteng ninanakawan. Nahuli ko siya, sigaw ni Consuelo. Tinang kanyang nakawin ang alahas ko, itawag ninyo ang pulis. Ang kulay sa mukha ni Patricia ay tuluyang nawala. Hindi po totoo yan. Pinahawak niya lang sa akin. Pagtatanggol niya sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay mahina laban sa sigaw ni Consuelo. Isang salita mo pa at sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Bulong ni Consuelo, sapat lang para marinig ni Patricia. At ang anak mo lalaki, siyang walang kinikilalang ama, isang anak ng magnanakaw. Binitawan ni Patricia ang kwintas na para siyang napaso. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Pinigilan ni Consuelo ang mga gwardya. Sandali! Hinarap niyang muli si Patricia, ang kanyang muka ay nagbabalat kayong maamo. Pero dahil mahal ka ng anak ko, bibigyan kita ng pagpipilian. Alisin mo ang bata. Sabi ni Consuelo, ang boses ay malamig na parang yelo. O kaya naman lumayo ka. Mawala ka na parang bula. Huwag ka nang magpapakita kay Ricardo kailanman. Kalimutan mo na siya. Kapag ginawa mo yon, kakalimutan ko ang nangyaring ito. Pero kapag bumalik ka o sinubukan mong kontakin si Ricardo, ipapakulong kita. At sisiguraduhin kong kahit sa impyerno, hahanapin kita. Ang pagpipilian ay hindi pagpipilian. Ito ay isang hatol. Sa pagitan ng pagkawala ng kanyang anak at pagkawala ng kanyang minamahal, pinili niyang iligtas ang buhay sa kanyang sinapupunan. Tumango si Patricia, ang kanyang kaluluwa ay durog. Nang gabing iyon, habang si Ricardo ay naghihintay sa kanilang tagpuan, para sa sorpresa si Patricia ay tumatakas, dala lamang ang ilang damit, at ang lihim na hindi na niya kailanman masasabi kasalukuyan. Ang boses ni Consuelo sa telepono ay kasing lamig at kasing talim pa rin ng dati. Muling naramdaman ni Patricia ang takot na yon, ang kawalan ng pag-asa na naramdaman niya 10 taon na ang nakalipas. Anong kailangan niyo? Hirap niyang tanong, ang kanyang puso ay dumadagundong. Narinig ko ang balita. Buhay ka pa pala. Sabi ni Consuelo na para bang nabigo siya sa katotohanan yon. At ginugulo mo na naman ang anak ko. Ang usapan natin, Patricia, nakalimutan mo na ba? Hindi ko po siya ginugulo. Siya ang nagpunta dito. Huwag mo akong gawing tanga. Sigaw ni Consuelo sa kabilang linya. Alam kong ginagamit mo ang bata para makabalik sa buhay ni Ricardo, pero nagkakamali ka ng akala. Kung hindi ka titigil, tutuparin ko ang banta ko noon. Tandaan mo, mas makapangyarihan ako ngayon. Pagkatapos ng tawag, hindi na mapakali si Patricia. Para siyang isang hayop na nasukol sa isang kulungan. Ang sakit sa kanyang katawan ay tila lumala, pinipiga ang kanyang dibdib. Si Lourdes, ang matandang kasambahay na nag-aalaga kay Consuelo,
ay nagkataong napadaan sa silid ng matanda. Narinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ang araw na bumalik siya. Nakita ni Lourdes ang galit sa mukha ni Consuelo. Si Lourdes ay matagal nang naninilbihan sa pamilya. Naroon siya noong mga panahong masaya pa si Ricardo at Patricia. Alam niya sa kanyang puso na si Patricia ay isang mabuting tao. Ang kanyang konsensya ay nagsimulang kumilos. Ngunit ang takot niya kay Doña Consuelo ay mas matindi. Kaya nanahimik na lamang siya, dala ang isang mabigat na lihim. Kinabukasan habang si Patricia ay naglalaba sa labas ng kanilang barong-barong, isang itim at makintab na Mercedes-Benz ang huminto sa dulo ng kanilang eskinita. Imposibleng hindi ito mapansin. Lahat ng kapitbahay ay napahinto sa kanilang ginagawa. Mula sa kotse bumaba ang driver at binuksan ang pinto para sa pasahero sa likod. Lumabas si Doña Consuelo, nakasuot ng puting-puting bestida at malaking itim na salamin na para bang diring-diri sa kapaligiran. Dala-dala niya ang aura ng kapangyarihan at kayamanan, isang matinding kaibahan sa kahirapan ng Tondo. Naglakad siya na parang isang emperatrice na bumibisita sa kolonya nito. Bawat hakbang niya ay may diin. Huminto siya sa mismong tapat ni Patricia. Magandang araw? Bati ni Consuelo, ang kanyang ngiti ay puno ng lason. Kamusta na ang buhay sa basurahan? Natigilan si Patricia, ang sabon sa kanyang kamay ay tumulo. Ang pinakakinatatakutan niyang bangungot ay naganap. Ano po ang ginagawa niyo dito? Nanginginig niyang tanong. Bumisita lang, sagot ni Consuelo habang inililibot ang tingin sa paligid ng may pagkasuklam. Para personal na ipaalala sa iyo ang iyong lugar at para siguraduhing naiintindihan mo ang mensahe ko kagabi. Tumingin siya sa plangganang puno ng maruming tubig mula sa pinaglabhan ni Patricia. Isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Sumenya siya sa kanyang driver. May kinuha itong isang timba mula sa likod ng sasakyan. Hindi ka nakikinig, Patricia. Sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. At ang mga taong hindi nakikinig, kailangang turuan ng leksyon. Inabot ni Consuelo ang timba mula sa driver. Nakatingin ang lahat ng kapitbahay, ngunit walang nangahas na kumilos. Hawak ni Consuelo ang maruming tubig, handa ng ibuhos ang kahihiyan sa babaeng matagal na niyang gustong durugin. Ang araw ay nasa katanghalian at ang sikat nito ay walang awang tumatama sa mga bubong na yero ng Tondo. Ngunit para kay Patricia, ang init na nararamdaman niya ay hindi mula sa araw, kundi mula sa nag-aapoy na titig ni Doña Consuelo at sa mga matang mapanuri ng kanyang mga kapitbahay. Nakatayo siya roon, basang-basa ng pawis at sabon, isang hamak na labandera sa harap ng isang reyna. Hawak ni Consuelo ang timba na puno ng maruming tubig mula sa pinagbanlawan. Dahan-dahan niya itong itinaas. Ang kanyang mga labi ay may nakapaskil na isang malupit na ngiti. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Dahil mukhang gustong-gusto mo ang mamuhay sa dumi. Sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Hayaan mong dagdagan ko pa. At sa isang mabilis ngunit kalkuladong kilos, ibinuhos niya ang buong laman ng timba kay Patricia. Ang marumi at mabahong tubig ay bumuhos sa kanyang ulo, dumaloy sa kanyang buhok, sa kanyang muka at sa kanyang damit. Ang bula ng sabon at ang dumi mula sa mga damit ay kumalat sa kanyang buong katawan. Para siyang binuhusan, hindi lang ng tubig, kundi ng purong kahihiyan. Napaatras si Patricia na bulunan sa biglaang buhos. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, tumutulo, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding pagkapahiya. Ang mga kapitbahay ay napasinghap. May mga nagbulungan, may mga yumuko na tila hindi kayang tingnan ang eksena, ngunit walang sino mang nangahas na tulungan siya. Ang kapangyarihan na dala ng babaeng nakaputi ay sapat na para patahimikin ang buong eskinita. Ito ang bagay sa mga basurang tulad mo. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang boses ay matagumpay.
Isang hamak na magnanakaw na ahas. Akala mo ba makukuha mo ulit ang anak ko? Hanggat nabubuhay ako, mananatili ka sa putik kung saan ka nababagay. Kasabay noon, isang maliit na figura ang tumatakbo papalapit. Si Mia, kalalabas lang mula sa eskwela, bit-bit ang kanyang bag. Natigilan siya nang makita ang ina na nakatayo basang-basa at kaawa-awa habang ang isang eleganteng babae ay dinuduro-duro ito. Nanay, sigaw ni Mia. Tumatakbo siyang lumapit, hindi alintana ang panganib. Niyakap niya ang mga binti ng kanyang ina, sinusubukang protektahan ito gamit ang kanyang munting katawan. Tumingala siya kay Consuelo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at luha. "Huwag niyo pong saktan ang nanay ko." Ngumisi lang si Consuelo sa tapang ng bata. "Tingnan mo nga naman, ang anak ng ahas ay ahas din." Dumukot siya mula sa kanyang mamahaling bag ng isang makapal na bungkos ng pera. Ibinato niya ito sa putikang lupa sa paanan ni Patricia. "Heto," sabi niya, "umalis na kayo sa syudad na ito. Magpakalayo-layo na kayo at wag na kayong magpapakita pa. Iyan na ang huling tulong na makukuha ninyo mula sa akin." Nakatitig lang si Patricia sa perang nagkalat sa putik. Iyon ay sapat na para baguhin ang kanilang buhay, ngunit ang kapalit ay ang kanilang dignidad. Ngunit bago pa may makapagsalita, isang pamilyar na boses ang pumunit sa tensyonadong katahimikan. "Tama na, Ma." Lahat ay napalingon sa pinanggalingan ng sigaw. Doon sa dulo ng eskinita nakatayo si Ricardo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit na hindi pa kailanman nakita ng kanyang ina. Ang kanyang polo ay gusot, ang kanyang paghinga ay habol. Nagmamadali siyang bumaba ng kotse. Si Lourdes na hindi na nakatiis ay lihim na tumawag sa kanya at sinabi ang plano ni Consuelo. Mabilis siyang naglakad papalapit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi niya pinansin ang mga taong nakatingin. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ina na nakatayo na, parang isang mananakop, at si Patricia at Mia na basang-basa at nanginginig sa takot. "Ano ang ginagawa niyo dito?" Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. "Ricardo, anak," gulat na sabi ni Consuelo, sinusubukang bawiin ang kanyang kompostura. "Tinuturuan ko lang ng leksyon ang babaeng ito na huwag kang guluhin." "Leksyon? To ba ang tinatawag niyong leksyon?" Sigaw ni Ricardo, itinuro ang kaawa-awang kalagayan ni Patricia. Ito ay pagpapahiya. Ito ay kalupitan. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na sinigawan niya ang kanyang ina. At ginawa niya iyon sa harap ng maraming tao. Natigilan si Consuelo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang masunuring anak, ang kanyang tagapagmana, ay kinakalaban siya para sa isang babaeng basura. Hindi pinansin ni Ricardo ang reaksyon ng ina. Lumuhod siya sa harap ni Patricia. Hinawakan niya ang basang-basang balikat nito. "Patricia, ayos ka lang." Hindi makasagot si Patricia. Tumingin lang siya kay Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pasasalamat. Naramdaman ni Mia ang pagbabago. Mula sa likod ng kanyang ina, lumipat siya sa likod ni Ricardo, kumapit sa binti nito na para bang ito ang kanyang bagong kalasag. Tumayo si Ricardo, hinarap ang kanyang ina at inilagay sina Patricia at Mia sa kanyang likuran. Isang malinaw na deklarasyon, pinoprotektahan niya sila. "Tama na, Ma. Itigil niyo na to," mariin niyang sabi. "Mula ngayon ako ang bahala sa kanila. Subukan niyo silang saktan ulit at ako mismo ang makakalaban ninyo." Ang mga salitang iyon ay isang deklarasyon ng giyera. Nangasulang mukha ni Consuelo sa galit at kahihiyan. Tinalikuran siya ng sarili niyang anak. "Ricardo, magbabayad ka dito?" Sigaw niya. Ngunit hindi na lumingon si Ricardo. Maingat niyang inalalayan si Patricia at hinawakan sa kamay si Mia. Inakay niya sila palayo sa mga nag-uusyosong mata, palayo sa putik, palayo sa kahihiyan. Dinala niya sila sa kanyang kotse. Habang isinasara niya ang pinto,
Ang huling nakita niya ay ang mukha ng kanyang ina, puno ng galit pagkabigo at isang pangako ng paghihiganti. Iniwan nila si Doña Consuelo na nakatayo sa gitna ng eskinita, napapaligiran ng mga taong nagbubulungan. Ang pera ay nakakalat pa rin sa putik. Ang kanyang kapangyarihan ay hinamon. Ang kanyang perpektong mundo ay nagsimulang magkaroon ng lamat. At sa sandaling iyon, alam niyang ang laban para sa kanyang anak ay nagsisimula pa lamang. Ang biyahe palayo sa tondo ay tahimik. Si Mia na basang-basa pa rin ay nakatulog sa likod na upuan, pagod sa mga pangyayari. Si Patricia naman ay nakaupo sa tabi ni Ricardo, nakabalot sa coat na ibinigay nito, nakatingin lamang sa bintana. Ang mga gusali at sasakyan ay mabilis na dumaraan, ngunit ang isip niya ay nananatili sa eskinita, kung saan ang kanyang dignidad ay niyurakan. Dinala sila ni Ricardo hindi sa mansyon, kundi sa isang mamahaling condominium unit sa Makati, na pag-aari niya isang lugar na ligtas at malayo sa mga mata ni Consuelo. Ito ang kanyang personal na santuwaryo. Dito muna kayo, sabi niya habang inaakay sila papasok sa isang malinis at modernong apartment. Walang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa akin. Ligtas kayo dito. Habang buhat-buhat ni Ricardo si Mia papunta sa silid, naiwan si Patricia sa sala. Pinagmasdan niya ang lugar, ang malalambot na sofa, ang makapal na carpet, ang malaking bintanang salamin na may tanawin ng buong syudad. Ito ang mundong matagal na niyang tinalikuran, isang mundong ipinagkait sa kanya. Pagbalik ni Ricardo, nagdala siya ng isang basong tubig. Umupo siya sa tapat ni Patricia, pinapanatili ang distansya. Patawarin mo ako, Patricia, mahina niyang sabi. Para sa ginawa ng nanay ko. Para sa lahat. Tumingin si Patricia sa kanya, ang mga mata ay pagod, ngunit malinaw. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Giit ni Ricardo. Dahil naging mahina ako, naging duwag. Pinaniwalaan ko ang kasinungalingan niya. Kung naging mas matatag lang ako noon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanilang mga sugat, isang maliit na sinulid ng pag-unawa ang nagsimulang muling magdugtong sa kanila. Samantala sa mansyon, ang katahimikan ay nakakabingi. Umuwi si Ricardo para lamang kumuha ng mga damit at gamit para kina Patricia at Mia. Sinalubong siya ng isang matinding gulo. Anong karapatan mong talikuran ako para sa babaeng iyon? Ang bungad ni Catherine, ang mukha ay namumula sa galit at luha. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin ng mga plano natin, walang tayo, Catherine, maring sabi ni Ricardo habang mabilis na inilalagay ang mga damit sa isang maleta. Ang mayroon tayo ay isang kasunduan na binuo ng mga magulang natin. At ngayon, tapos na yon. Tapos na. Tumawa si Catherine ng mapakla. Ganoon lang kadali para sa'yo. Itatapon mo ako na parang basura. Hindi kita tinatapon. Sagot ni Ricardo huminto at tiningnan ito sa mata. Pinapalaya kita at pinapalaya ko ang sarili ko. Hindi kita mahal, Catherine, at hindi ka nararapat sa isang lalaking hindi ka kayang mahalin. Hinarap niya ito ng buong katapatan. I'm calling off the engagement. It's over. Ang mga salitang yon ay ang huling dagok. Napaupo si Catherine sa kamatalunan. Ang galit niya ay napalitan ng isang malamig at mapanirang determinasyon. Kung hindi siya magiging masaya, sisiguraduhin niyang walang sinuman ang magiging masaya. Dala ang sugatang puso at nasirang pride, alam ni Catherine kung sino ang kanyang kakampi. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Doña Consuelo. Naabutan niya ang matanda na nakaupo sa dilim, umiinom ng brandy. Pareho silang tinalikuran ng iisang lalaki. Pareho silang may iisang kaaway. Tita. Simula ni Catherine, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit may bagsik. Kinansela na niya ang kasal. Tumingin si Consuelo sa kanya, ang mga mata ay malamlam.
Inaasahan ko na. Hindi tayo pwedeng pumayag na manalo ang babaeng yon, sabi ni Catherine. Kailangan nating gumawa ng paraan. Kailangan nating sirain siya ng tuluyan. Isang mapanganib na kislap ang muling nabuhay sa mga mata ni Consuelo. May naiisip ako. Kinuha niya ang isang lumang folder mula sa kanyang aparador. Ang kahinaan ni Patricia ay ang kanyang nakaraan. Ang dungis na minsan ko nang ikinabit sa kanya. Binalikan nila ang kaso ng pagnanakaw, 10 taon na ang nakalipas. Sa tulong ng pera at impluwensya ni Consuelo, gumawa sila ng mga pekeng dokumento, isang police report, mga testimonya ng mga dating kasambahay na binayaran para magsinungaling lahat ay nagpapatunay na si Patricia ay isang convicted na magnanakaw na nakatakas lang sa hustisya. Habang ang dalawang babae ay naghahabi ng kanilang masamang plano, si Lourdes ang kasambahay ay hindi mapakali. Ang kanyang konsensya ay kumakatok ng malakas. Ang nakita niyang pagpapahiya kay Patricia sa tondo ay gumising sa kanyang natutulog na tapang. Alam niyang si Doña Consuelo ay may itinatagong isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Isang gabi nang sigurado siyang tulog na ang matanda, dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Nanginginig ang mga kamay, kinuha niya ang kahon. Sa loob nito ay mga lumang papeles at sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang sobre na may kupas na sulat kamay. Sulat kamay ni Patricia. Binuksan niya ito. Ito ay isang liham para kay Ricardo na isinulat ni Patricia bago ito tumakas. Hindi ito naipadala dahil hinarang ni Consuelo. Ricardo, mahal ko ba sa ni Lourdes sa isip? Patawarin mo ako. Kailangan kong umalis. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit ginagawa ko ito para sa kaligtasan nating lahat. May isang sikreto akong daladala. Isang sikretong sana'y maging bunga ng pagmamahalan natin. Ngunit tadhana na yata ang nagpasya na hindi ito mangyayari. Huwag mo akong hahanapin. Maging masaya ka. Nagmamahal, Patricia. Bunga ng pagmamahalan natin. Ang pagbubuntis, ito ang patunay. Itinago ni Lourdes ang liham sa kanyang damit. Ito ang kanyang alas. Isang alas na hindi niya alam kung kailan o paano niya gagamitin. Kinabukasan, sumabog ang balita. Isang kilalang tabloid na binayaran ni Consuelo ang naglabas ng isang front page story. Ang headline, Bilyonaryong tagapagmana biktima ng isang ex-convict na gold digger. Nakalathala ang isang luma at hindi magandang litrato ni Patricia. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan na si Patricia ay isang kilalang magnanakaw na ginagamit niya ang kanyang anak para mangikil ng pera mula sa pamilya Carter. Ang mga pekeng dokumento ay ipinakita bilang ebidensya. Ang kwento ay kumalat na parang apoy. Mula sa mga dyaryo, napunta ito sa social media. Ang pangalan ni Patricia Sandoval ay biglang naging simbolo ng kasamaan at panlilinlang. Ang halaga ng katotohanan ay biglang naging napakamahal at ang presyo ay ang kanyang buong pagkatao. Ang umaga ay sumikat na may dalang bagyo, hindi sa kalangitan, kundi sa mundo ni Ricardo at Patricia. Hawak ni Ricardo, ang dyaryo ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang binabasa ang bawat makamandag na salita. Ang litrato ni Patricia sa front page ay tila isang punyal na nakatarak sa kanyang dibdib. Ex-convict gold digger. Ginagamit ang anak. Ang mga headline ay sumisigaw, nag-aakusa, humahatol. Ito ay isang perpektong pag-atake, mabagsik personal, at halos imposibleng pabulaanan. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Ang estilo, ang kalupitan, lahat ay may tatak ng kanyang ina. Nakatanggap siya ng sunod-sunod na tawag. Mula sa board of directors ng kanilang kumpanya, nag-aalala sa posibleng epekto ng iskandalo. Mula sa mga kaibigan nag-uusisa. Mula kay Catherine, isang mensaheng puno ng sarkasmo. See what happens when you choose trash. Pumasok si Patricia sa sala, may dalang 2 tasa ng kape.
Napansin niya ang tensyon sa mukha ni Ricardo at ang diaryong nakakalat sa mesa. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang headline. Nabitawan niya ang mga tasa. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na apartment. Ang mainit na kape ay kumalat sa sahig ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang sakit na naramdaman niya sa loob ay higit pa sa anumang paso. Hindi, pabulong niyang sabi habang dinadampot ang dyaryo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang sariling litrato, isang litratong binahiran ng kasinungalingan. Paano? Paano nila nagawa ito? Ang nanay ko, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Siya at si Catherine, aayusin ko to, Patricia. Pangako. Tatawag ako sa mga abogado natin. We will sue them for libel. Ngunit sa kabila ng paniniguro ni Ricardo, isang maliit na lason ng duda ang pumasok sa kanyang isipan, isang lason na 10 taon nang itinatanim ni Consuelo. Bakit hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa pagnanakaw? Totoo man o hindi, bakit niya ito itinago? Ang kawalan ng buong katotohanan mula kay Patricia ay nagbigay ng espasyo para sa pag-aalinlangan. Naramdaman ni Patricia ang pagbabago sa tono ni Ricardo, ang bahagyang pag-aatubili. Tumingin siya rito, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng absolutong tiwala, ngunit ang nakita niya ay isang anino ng pagdududa. May gusto akong itanong sa iyo, Patricia, at kailangan kong maging tapat ka sa akin. Simula ni Ricardo, ang kanyang boses ay maingat. Ang tungkol sa pagnanakaw, ano ba talaga ang nangyari noon? Ang tanong na yon ay isang sampal para kay Patricia. Sa lahat ng nangyari sa kabila ng pagpapahiyang dinanas niya, sa kabila ng pagbabalik ni Ricardo, naroon pa rin ang tanong. Ang pagdududa, nagdududa ka pa rin. Tanong niya, ang kanyang boses ay basag. Pagkatapos ng lahat, sa tingin mo pa rin, kaya kong gawin yon. Hindi sa ganoon. Mabilis na depensa ni Ricardo. Gusto ko lang malaman ang buong kwento mula sa'yo para alam ko kung paano kita ipagtatanggol. Ngunit para kay Patricia, huli na ang lahat. Ang sugat na matagal na niyang sinubukang paghilumin ay muling bumukas. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang akusasyon ng mundo, kundi ang pag-aalinlangan ng taong inaasahan niyang magiging kanyang kakampi. Ang buong kwento, mapait siyang tumawa. Ang buong kwento ay pinagkatiwalaan kita noon, Ricardo. At anong ginawa mo? Pinaniwalaan mo ang nanay mo. Iniwan mo ako sa ere. At ngayon nangyayari na naman ulit. Hindi yan totoo. Talaga ba? Sigaw ni Patricia, ang kanyang mga emosyon ay sumabog. Nakikita ko sa mga mata mo, Ricardo. Ang pagdududa, 10 taon na ang lumipas pero wala pa ring nagbago. Kahit kailan, hindi mo talaga ako pinagkatiwalaan. Umatras siya, lumalayo. Ang apartment na naging kanilang santuwaryo ay biglang naging isang kulungan. Siguro nga tama ang nanay mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Siguro nga hindi talaga tayo para sa isa't isa. Kinagabihan, hindi na natiis ni Patricia ang manatili sa loob. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Nagpaalam siyang bibili lang sa isang convenience store sa ibaba. Habang naglalakad siya sa lobby ng condominium, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Well, 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 look who it is, the famous ex-convict. Lumingon si Patricia at nakita si Catherine nakatayo roon na may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Patricia. Bumisita lang. Sagot ni Catherine, lumalakad pa ikot sa kanya na parang isang buwitre. Para personal, na makita ang pagbagsak mo. Masakit ba, Patricia? Ang makita ang pangalan mo sa putik. Ganyan din ang naramdaman ko nung itinapon ako ni Ricardo na parang basura.
Dahil sa'yo, wala kang alam sa mga nangyari. Oh, I know enough. Sabi ni Catherine, ang kanyang nangiti ay lumawak. Humawak siya ng isang baso ng iced tea na dala-dala niya. Alam kong isa kang hamak na gold digger at ang mga katulad mo ay kailangang turuan ng leksyon. Sa harap ng ilang taong nasa lobby, walang abog-abog, na ibinuhos ni Catherine ang malamig na iced tea sa mukha ni Patricia. Splash! Ang malamig at malagkit na likido ay dumaloy sa kanyang buhok at damit. Ang kahihiyan ay muling bumalot sa kanya, mas masakit kaysa sa una. Ngunit ngayon, wala na ang takot. Ang pumalit dito ay ang purong galit. Hayop ka! Sigaw ni Patricia. Itinulak niya si Catherine ng buong lakas. Natumba si Catherine gulat sa biglaang panlalaban. Nagkagulo ang mga tao. Ang mga security guard ay mabilis na lumapit para awatin sila. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang eksena ay nakuna ng ilang cellphone camera. Isa pang iskandalo. Isa pang kahihiyan. Pag-akyat ni Patricia sa apartment basang-basa at nanginginig, alam na niya ang kanyang desisyon. Tapos na ang laban. Talo na siya. O baka simulat sa pool pa lang ay hindi na ito isang laban na kaya niyang ipanalo. Naabutan niya si Mia na gumuguhit sa mesa. Isang larawan ng 3 tao, isang lalaki, isang babae at isang bata na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Lumuhod si Patricia sa harap ng kanyang anak. Ang mga luha ay muling dumaloy. Anak, sabi niya, ang kanyang boses ay desperado. Mag-empake ka na. Aalis na tayo. Aalis po. Saan po tayo pupunta, nanay? Naguguluhang tanong ni Mia. Paano po si Tito Ricardo? Hinaplos ni Patricia ang mukha ng kanyang anak. Kailangan nating umalis, anak. Kailangan nating magpakalayo. Dito hindi tayo kailanman magiging masaya. Para kay Patricia ang pag-alis ay hindi na isang pagtakas. Ito ay isang pagsuko. Isang pagtanggap na ang ilang mga sugat ay hindi na kailanman maghihilom at ang ilang mga mundo ay hindi kailanman para sa kanila. Ang hangin sa loob ng condominium unit ay mabigat sa hindi na ipahayag ng mga salita at nalalapit na pamamalam. Ang maliit na bag ni Mia ay halos puno na ilang damit ang kanyang paboritong manika at ang kahon ng Crayola na regalo ni Ricardo. Habang si Patricia ay nagmamadaling inililigpit ang kanilang mga gamit, bawat gamit na kanyang hinahawakan ay tila isang paalala ng isang pangarap na muling nawasak. Sa kabilang dako ng syudad sa mansyon si Ricardo ay gulong-gulo. Nagkulong siya sa kanyang opisina, sinusubukang tawagan si Patricia, ngunit hindi nito sinasagot ang telepono. Ang sigawan nila kaninang umaga ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Nasaktan niya ito, nagduda siya. At ngayon, nararamdaman niyang may masamang mangyayari. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Lourdes, ang matandang kasambahay, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon at takot. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang lumang sobre. Sir Ricardo, sabi niya, ang kanyang boses ay apurado. Kailangan niyo pong malaman ang totoo bago mahuli ang lahat. Kumunot ang noo ni Ricardo. Lourdes, anong ibig mong sabihin? Ang Donya, ang nanay niyo po. Hirap na sabi ni Lourdes. Siya po ang may kagagawan ng lahat, noon at ngayon. Inabot niya ang liham. Ito po, sulat ni Ma'am Patricia para sa inyo 10 taon na. Ang nakalipas, itinago po ito ni Doña Consuelo. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Ricardo, ang sobre. Nakilala niya ang sulat kamay. Dahan-dahan niyang binuksan at binasa ang mga salitang matagal nang dapat niyang nalaman. Isang sikretong sana maging bunga ng pagmamahalan natin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang kidlat. Bunga, isang anak. Ang anak namin. Alam niya, bulong ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. Alam ng nanay ko na buntis si Patricia. Tumango si Lourdes, ang mga luha ay nagsimulang mamuo
sa kanyang mga mata. Opo, sir. At yun po ang ginamit niya para takutin si Ma'am Patricia. Ikinulong niya po si Ma'am Patricia sa isang sitwasyon kung saan wala siyang pagpipilian kundi ang umalis. Ang kwento tungkol sa pagnanakaw, lahat po yun ay gawa-gawa lang. Isang bitag. Ikinuwento ni Lourdes ang lahat ang pag-set up kay Patricia ang banta ang pagtatago ng liham. Bawat salita ay isang dagok sa puso ni Ricardo. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang takot ni Patricia, ang galit ni Consuelo, ang biglaang pagkawala ay sa wakas nagtugma-tugma. Hindi siya nagduda, nagpabaya siya. Kasabay noon, tumunog ang kanyang telepono. Isang alerto mula sa isang news website. Iskandalosang babae nagwala sa lobby ng condominium. Kalakip nito ang isang malabong video ng komosyon sa pagitan nina Patricia at Catherine. Diyos ko po, sabi ni Ricardo. Alam na niya ngayon kung bakit hindi sumasagot si Patricia. Ito na ang huling dagok, aalis na sila. Salamat, Lourdes. Salamat. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at desperasyon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng mansyon, hindi pinapansin ang pagtatakang tingin ng ibang mga kasambahay. Pinaharurot niya ang kanyang sasakyan, ang kanyang isip ay iisa lang ang sinisigaw. Huwag kang umalis, Patricia. Pakiusap, huwag. Naabutan niya sila sa lobby, papalabas na ng gusali, may dalang maliit na maleta. Patricia, sigaw niya. Lumingon si Patricia. Ang kanyang muka ay walang emosyon, pagod na sa pakikipaglaban. Huli ka na, Ricardo. Aalis na kami. Hindi, sabi ni Ricardo, hinawakan ang kanyang braso. Hindi kayo aalis. Hindi ngayon. Hindi kailanman. Ipinakita niya ang liham. Alam ko na. Alam ko na ang lahat. Tumingin si Patricia sa liham. Pagkatapos ay kay Ricardo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, isang kislap ng pag-asa ang nakita sa kanyang mga mata. Uuwi tayo, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay matatag. Pero hindi dito, uuwi tayo sa mansyon at haharapin natin sila, ngayon na. Ang pagbabalik sa mansyon ay tila isang prosesyon patungo sa isang digmaan. Hawak ni Ricardo ang kamay ni Patricia, habang si Mia naman ay nakakapit sa kanilang dalawa. Naabutan nila si Consuelo at Catherine sa sala, nagtatawanan habang umiinom ng tsa na parang nagdiriwang ng kanilang tagumpay. Ricardo, anak, nagbalik ka. Masayang bati ni Consuelo, ngunit ang nangiti niya ay naglaho nang makita sina Patricia at Mia sa likod niya. Anong ginagawa ng mga pulubing yan dito? Sila ang pamilya ko, mariing sagot ni Ricardo. Lumakad siya patungo sa center table at ibinato ang liham sa ibabaw nito. At tapos na ang mga kasinungalingan mo, ma. Kinuha ni Consuelo ang liham. Namutla siya nang makilala ito, ngunit mabilis niyang binawi ang kompostura. Isang pirasong papel. Ito ba ang pinaniniwalaan mo laban sa sarili mong ina? Hindi lang yan, sabi ni Ricardo, kundi pati na rin ang puso ko, ang puso kong matagal mo nang nilason. Wala kang utang na loob. Sigaw ni Consuelo, tumatayo. Pinalaki kita. Pinigay ko sa iyo ang lahat, at ito ang igaganti mo sa akin. Ipagpapalit mo ako sa isang magnanakaw at sa bastarda niyang anak. Ang salitang bastarda ay ang huling patak na umapaw sa baso. Hindi na nakapagtimpi si Patricia. Ang babaeng naging mahinahon at matatakutin sa loob ng 10 taon ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Lumapit siya kay Consuelo. Huwag na huwag mong tatawaging bastarda ang anak ko. At sino ka para utusan ako sa sarili kong pamamahay? Mapanuyang sagot ni Consuelo. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Doña Consuelo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Lahat ay natigilan. Kahit si Ricardo ay nagulat. Si Catherine ay napatayo sa gulat.
Hawak ni Consuelo ang kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala. How dare you? 10 taon sigaw ni Patricia, ang mga luha ng galit ay dumadaloy sa kanyang mukha. 10 taon mong kinuha sa akin ang lahat. Ang pag-ibig, ang dignidad, ang kapayapaan. Sinira mo ang buhay ko, pero hindi ko hahayaang sirain mo rin ang buhay ng anak ko. Sa sobrang galit, itinulak ni Ricardo ang mabigat na center table na gawa sa salamin at bakal. Crash vlog! Ang mga tasa, ang florera, ang lahat ng nasa ibabaw nito ay lumipad at nabasag sa sahig. Ang marahas na tunog ay sumindak sa lahat. Tapos na! Umuungal na sigaw ni Ricardo, ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Tapos na ang paghahari-harian mo, ma. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang pasulong si Lourdes. Ako po ang saksi. Sabi niya nanginginig ngunit buo ang loob. Nakita ko po ang lahat. Narinig ko po ang lahat. Ang pagbanta ninyo kay Ma'am Patricia, 10 taon na ang nakalipas. Ang pagtatago ninyo ng sulat. Ang pagpaplano ninyo kasama ni Ma'am Catherine. Isa-isang tumingin sina Ricardo at Patricia kay Catherine. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Ang kanyang pagkakasangkot ay malinaw na. Dahan-dahan siyang umatras, kinuha ang kanyang bag at walang imik na lumabas ng mansyon. Ang kanyang laban ay tapos na. Lahat ng mata ay bumalik kay Consuelo. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang maidadahilan. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nakalantad na hubad sa harap ng lahat. Napaupo siya sa sofa, ang kanyang postura ng isang reyna ay biglang gumuho. Tumingin siya sa kanyang anak, hindi na may galit, kundi may talo at pagkabigo. Ang matagal na digmaan ay sa wakas natapos na. Sa gitna ng mga nabasag na bubog, ang katotohanan, gaano man kasakit, ay sa wakas nagwagi. Lumipas ang ilang buwan. Ang marahas na sigawan at tunog ng nababasag na salamin ay napalitan na ng isang bagong uri ng katahimikan sa mansyon, isang katahimikang may dalang kapayapaan, hindi tensyon. Ang dating malamig at tila museo na tahanan ay unti-unting nagkaroon ng buhay at init. Sa pader ng malawak na pasilyo, sa tabi ng mga mamahaling painting, nakasabit na ngayon ang mga guhit ni Mia. Mga makukulay na larawan na gawa sa krayola at papel. Mga larawan ng araw ng mga bulaklak at ng isang pamilyang may 3 tao na magkakahawak kamay. Ang mga yon ang unang bumabati sa sinumang papasok sa mansyon, isang paalala na ang lugar na yon ay hindi na lamang pag-aari ng nakaraan. Ang buhay ay nagkaroon ng bagong ritmo. Si Patricia ay hindi na ang babaeng laging natatakot. Ang mga linya ng pag-aalala sa kanyang mukha ay napalitan ng malumanay na mga ngiti. Sa tulong ng pinakamahuhusay na doktor na kinuha ni Ricardo, unti-unti nang bumubuti ang kanyang kalusugan. Nagsimula siyang mag-alaga ng mga halaman sa hardin, ang parehong hardin, kung saan unang namulaklak at winasak ang kanyang mga pangarap. Ngayon, siya na mismo ang nagtatanim ng mga bagong simula. Si Mia naman ay tila isang sinag ng araw na nagpapasigla sa bawat sulok ng mansyon. Ang kanyang tawanan ay umuugong sa mga silid na dati puno lamang ng alingaw-ngaw. Nag-aaral na siya ngayon sa isang magandang eskwelahan, ngunit ang mga aral ng tondo ay nanatili sa kanyang puso. Ang pagiging matatag, mapagkumbaba, at marunong magpahalaga sa maliliit na bagay. At si Ricardo sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ay natutong maging isang tao muli, hindi lang isang CEO, hindi lang isang tagapagmana, kundi isang kasintahan at isang ama. Ang kanyang mga araw ay hindi na lamang tungkol sa mga meeting at numero. Ngayon, mayroon ng mga hapon na ginugugol sa pagtulong kay Mia sa kanyang homework at mga gabing tahimik na kasama si Patricia sa balkonahe. Nag-uusap tungkol sa mga simple ngunit mahahalagang bagay. Si Doña Consuelo ay nanatili sa mansyon ngunit tila naging isang anino na lamang sa sarili niyang kaharian. Matapos ang paglalantad, nagkulong siya sa kanyang silid sa loob ng ilang linggo. Nang lumabas siya, iba na ang babaeng nakita nila.
Ang apoy sa kanyang mga mata ay wala na. Ang kapangyarihan sa kanyang tindig ay nawala. Nananatili siyang mayaman, ngunit siya'y nag-iisa. Ang relasyon nila ni Ricardo ay nanatiling malamig at formal. Pinapakain niya ito, binibigyan ng lahat ng material na pangangailangan, tinutupad ang kanyang obligasyon bilang anak, ngunit ang init at pagmamahal ay wala na. Iyon ang naging parusa niya ang manirahan sa isang bahay na puno ng pamilya, ngunit pakiramdam niya ay hindi na siya bahagi nito. Isang araw tinipon ni Ricardo ang mga miyembro ng board at mga matataas na opisyal ng kanilang kumpanya. Sa harap nilang lahat, formal niyang ipinakilala si Patricia hindi bilang isang kahihiyan, kundi bilang ang babaeng matagal na niyang minamahal at si Mia bilang kanyang kaisa-isang anak at tagapagmana. Sa isang pahayag sa publiko, nilinis niya ang pangalan ni Patricia, ibinunyag ang paninirang puri, at nagbantang idedemanda ang sino mang magpapatuloy ng mga kasinungalingan. Iyon ang huling hakbang para tuluyang maibalik ang dignidad na ipinagkait kay Patricia. Nang gabing iyon sa hardin, sa ilalim ng isang kalangitang puno ng bituin, muling lumuhod si Ricardo sa harap ni Patricia. Wala siyang dalang mamahaling singsing. Sa halip ang dala niya ay isang pangakong binuo mula sa mga abo ng kanilang nakaraan. Patricia, sabi niya hawak ang mga kamay nito. Hindi ko na maibabalik ang 10 taon na kinuha sa atin. Hindi ko mabubura ang sakit at ang mga luha. Pero maipapangako ko sa iyo ang lahat ng taon na darating. Isang buhay na walang kasinungalingan, walang takot. Isang buhay kung saan araw-araw pipiliin kita. Pipiliin ko kayo. Pakasalan mo ako, Patricia. This time for real. This time forever. Umiiyak na tumango si Patricia. Oo, Ricardo. Oo. Habang sila'y magkayakap, isang maliit na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Pwede na po ba kitang tawaging tatay? Napalingon sila at nakita si Mia nakatayo sa may pinto ng hardin. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. Lumuhod si Ricardo para maging kapantay niya ang bata. Ang mga luha na hindi niya nailabas sa loob ng 10 taon ay sa wakas bumuhos. Oo naman, anak. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Matagal ko nang hinihintay na marinig yan mula sa'yo. Niyakap siya ni Mia ng mahigpit. Tatay. Ang isang salitang yon na binitawan ng buong inosensya at pagmamahal ang siyang tuluyang naghilom sa lahat ng natitirang sugat sa puso ni Ricardo. Ang huling eksena ay naganap makalipas ang ilang linggo. Ang tatlo ay nakaupo sa isang kumot sa hardin, nagpipiknik habang pinapanood ang paglubog ng araw. Si Mia ay tumatawa habang hinahabol ang mga paru-paro. Si Patricia ay nakasandal sa balikat ni Ricardo, ang kanyang mukha ay payapa. Hawak ni Ricardo, ang kamay ni Patricia, ang kanyang tingin ay nasa malayo sa papalubog na araw. Hindi ito isang perpektong pagtatapos na parang sa fairy tale. May mga peklat pa rin, may mga alaala pa ring masakit. Ngunit hindi na yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay magkakasama sila. Ang bukang liwayway ay dumating pagkatapos ng pinakamahabang bagyo ng kanilang buhay. At sa liwanag nito natagpuan nila, hindi ang isang buhay na walang problema, kundi isang buhay na binuo mula sa katotohanan, pinatatag ng pagpapatawad at pinuno ng isang pag-ibig na napatunayang kayang lampasan ang lahat. Ang mansyon ay hindi na lamang isang gusali na puno ng mga multo. Ito ay naging isang tahanan. Sa wakas,